Max POV. Kinabukasan, matakas na ang sikat ng araw pero di agad ako makababa dahil hindi ko masuot ang mga damit na nasa cabinet. Di ako sanay magsuot ng summer dress. Di naman sexy ang mga yon gaya ng mga pantulog na nakita ko, pero di talaga ako sanay sa dress kaya lang sa damitan niya ako nagkalungkat. Kumuha ko ng panibagong t-shirt ni Warren. Mabuti may ilang shorts akong nakita sa cabinet na para sa akin, kaso maiksi ang mga yon. Nagsusuot naman ako ng maiksi pero kapag matutulog lang ako at walang ibang nakakakita sa akin. Pero wala na akong choice ngayon. Kesa naman mag-dress ako ng isang cotton shorts na lang at t-shirt ni Warren ang isinuot ko. Naghahain na si Warren nang bumaba ako. Good morning, nakangiting bati niya sa akin. Kita ko kung paano niya ako pinasadahan ng tingin pero hindi ko na lamang siya pinansin. Di na rin ako sumagot sa kanya at naupo na ako sa harap ng mesa. May mga nakahain na sa mesa. Nalagay lang niya ang tosino na niluto niya bago siya naupo. Alam ko, hindi ka mahilig sa kape, kaya pinagtimpla kita ng mainit na chocolate. Hindi nawawala ang ngiting saad nito. Tumango lang ako sa kanya pero di ako nagsasalita. Are you not going to talk to me again? Tanong niya habang laglag ang balikat. Akala ko okay na tayo. Kinuha ko ang tsokolating tinimpla niya para sa akin. Matamis yon, pero may naiiwang pait sa dila ko. Saka ko tumingin sa kanya nang mababa ko na ang cup. Kung gusto mong makipagbati ako sa'yo? Of course, lahat gagawin ko para mawala ng galit mo sa akin. Malapad ang iting sagot nito. Sige, friends na ulit tayo. Basta ibabalik mo na ako sa Maynila. Kondisyon ko sa kanya. Umiti siya sa akin pero ngiting mapang-asar iyon. Nalagyan niya ng kanin at sunny side up ang pinggan ko. Sabi ko, mag-breakfast na tayo. Okay lang nagalit ka sa akin kesa naman friends lang tayo. Ayaw mo? Umiling ito. Gusto kita pero ang sabi mo, magiging friends lang ulit tayo kaya ayoko. Pero kung with friends with benefits, baka di niya na natapos ang sasabihin nang salpakan ko ang bibig niya na isang buong hotdog para matigil siya sa pagsasalita. Wala na talaga akong narinig na matino mula sa kanya buhat kahapon. Dinukot na nga niya ako, puro kahalayan pang lumalabas sa bibig niya. Nagpatuloy ako sa pagkain. Siguro kahit anong pakiusap ko, wala akong mapapala kay Warren. Wala talaga siyang balak na ibalik ako agad sa Maynila, kaya matapos kong kumain, iniwan ko agad siya. Lumabas ako ng bahay. Lilibutin ko ang lugar para humanap ng paraan kung paano ako makakaalis sa lugar na to. Nauna ako nagtungo sa dalampasigan. Madilim kagabi kaya di ko na nakita ang buong lugar. Pero ngayon kitang-kita ko ang puting-puting buhangin. Sa may kaliwang gilid ng bahay may malaking tumpak ng bato, habang sa kaliwang bahagi naman mahabang dalampasigan. Naglakad ako sa dalampasigan. Di pa masakit ang init ng araw sa balat. Lumakad ako ng lumakad pero ang layo ko na. Wala pa man lang akong natatanaw ni kahit isang bahay. Totoo ngang walang ibang bahay sa lugar na to maliban sa bahay ni Warren. Tinanaw ko ang bahay pero maliit na yon sa paningin ko kaya nagpasya na akong bumalik. Mukhang wala talaga akong mahinga ng tulong. Hinubad ko ang tsinelas sa suot ko at nagtungo sa may tubig para basahin ang paa ko bago ko nagpatuloy maglakad pabalik ng bahay. Napahinto ako nang makita ko si Warren nagtatakbong lumapit sa akin. Hinihingal pa ito nang huminto sa harapan ko. Bakit ka lumayo? Akala ko mawawala ka na. Bawal ba? Hindi ko alam may bala ka ring ikulong ako sa loob ng bahay beach house mo. Mataray na sagot ko sa kanya. That's not what I mean. I'm just afraid something will happen to you. Nag-aalalang sagot niya sa akin. Hindi na ako nagsalita at nalampasan siya. Sumabay siya sa paglalakad ko. I know you're mad at me, pero hindi kita ibabalik agad sa Maynila lalo na't nanganganib pa ang buhay mo. Hindi ko kayang makita kang muling nag-aagaw buhay, isa pa, kailangan kitang ilayo sa gagong yon. Uminto ako kaya napahinto rin siya. Masamang tumingin ako sa kanya. Gago? Hindi ba't mas gago ka sa kanya? Hindi sa pinagtatanggol ko sa Joseph, hindi na rin ako natutuwa sa mga sinasabi at ginagawa niya nitong mga nakaraan na para bang pinapangunahan niya ako sa desisyon ko. Pero kaibigan ko pa rin naman siya.
Naging mabuti siya sa akin kaya hangga't maaari, ayokong masirang pagkakaibigan naming dalawa. Siguro nga, pero anong magagawa ko? Nagsiselos ako. Hindi agad ako nakaimik dahil sa diretsang pag-amin niya. Umiwas ako ng tingin sa kanya at muling lumakad pabalik ng bahay. Muli namang sumabay sa paglalakad ko si Warren. Gusto mo bang maglangoy? Tanong sa akin ni Warren kaya napatingin ako sa dagat. Naeengganyo na rin akong lumusong sa tubig pero pinigilan ko. Di ako napunta dito dahil gusto ko mag-enjoy. Sa pilitan lang akong dilala dito kaya wala akong oras na magpalangoy-langoy lang na parabang nasa bakasyon ako. Bumalik na ako sa loob ng bahay at muling pumasok sa kwarto. Nanatili lang ako sa loob ng kwarto hanggang sa tawagin ako ni Warren para magtanghalian. Pero pagkatapos kong kumain, bumalik ulit ako sa loob ng kwarto. Naiinip na ako. Mabuti na lang hindi na sumasakit ang likod ko. Hindi pa tuluyang magaling ang tahi ko pero siguro ilang araw na lang mababaho na to. May gamot pa akong kailangan inumin pero dahil sa ginawa ni Warren, hindi ko na rin naiinom. Hindi ko na malayan nakatulog na ako. Nang magising ako, hapon na lumabas ako ng kwarto. Di ko pa nga nakikita ang buong beach house kaya nilibot ko yon. Mukhang kawayan sa labas ng lugar pero semento talaga yon na dinisenyo lang. Kompleto ang mga kagamitan dito at modern ang design sa loob. Bubog ang mga bintana, maging ang mga sliding door patungo sa terrace kung saan kitang-kita ang papalubog na araw. Hindi ko alam kung kailan ko huling napagmasdan ng paglubog ng araw. Masyado akong busy sa pagtatrabaho para buhayin ang sarili ko at makatulong sa pamilya ko, kaya wala akong libreng oras gaya ngayon pa. I-enjoyan ang panonood sa paglubog ng araw. Kulay kahal na ang langit at nagsasanib na ang dilim at liwanag. Ramdam din ang simoy ng hangin mula sa dalampasigan na humahalik sa balat. Kumakalat na ang dilim, ibig sabihin, isang araw na rin ang lumipas mula nang dalhin ako dito ni Warren. Alam ko naman na wala siyang gagawing masama sa akin, kaya hindi ako natatakot kahit saan pa niya ako dalhin. Yun nga lang gusto ko siyang iwanan. Tapos kaming dalawa lang dito kaya kahit ayaw ko, kailangan ko siyang kausapin minsan. Kahit madalas, puro kahalayan lang naman lumalabas sa bibig niya. Princess Haname, calm down. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko si Warren na nakatingala sa akin. Napakunot ang noo ko na makita kong ihawan sa may likuran niya. May nakita din akong lamesa at 2 camping chair. Ano naman kaya ang plano niya? Sumimangot ako sa kanya. Binuo na naman niya ang pangalan ko. Alam naman niyang ang bantot-bantot ng pangalan ko, pero ang hilig niya akong tawagin sa buong pangalan ko. Umalis ako sa entrance, bumaba para magtungo kung nasan siya. Wala akong choice kundi pagtiyagaan siyang kausapin. Baka kapag inakala niyang okay na kami, ibalik na rin niya ako sa syudad. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Nag-iihaw? Umirap ako sa kanya at naupo sa isang camping chair. May mga inihaw na siyang barbecue sa lamesa. Meron ding isda at napatingin ako sa kanya nang ilagay niya sa lamesa ang inihaw na pusit. Umupo siya sa isa pang camping chair at kumuha ng barbecue bago binigay sa akin. Kinuha ko naman yon. May malaking square na cooler sa tabi niya. Binuksan yon. Umarap naman ako sa dalampasigan. Madilim na. Tanging tanglaw ng kalahating buwan ang makikita sa kalangitan. May picnic umbrella na nakatayo sa pagitan namin ni Warren. Napalingon ako sa kanya nang may malamig na boteng dumampi sa kaliwang pisngi ko. Beer? Agad ko yung kinuha sa kanya at nilagok bago ko kumagat ng barbecue na nasa stick. Tahimik lang kong kumakain ng mga inihaw ni Warren habang umiinom ako ng beer. Hindi ko alam kung anong naisipan niya at nag-ihaw siya ngayon. Tumingin ako sa kanya. Nakaharap ulit siya sa ihawan at nagpapaypay. Lihim akong napangiti. Siguro kung di ako galit sa kanya, matutuwa akong panoorin siya. Ang kaso nahihirapan akong paniwalaan ang sinasabi niya. Paano kung nagsisinungaling na naman siya sa akin? Paano kung maniwala na naman ako at patawarin siya, tapos sa huli maulit na naman? Parang wala na akong dala kapag nangyari yon. Dumingon siya sa akin, kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin at uminom ng beer. Di ako sanay mag-inom kaya hindi ko alam kung mabilis ba ako o hinding malasing. Muli siyang naupo sa tabi ko. Kumuha rin siya ng isang beer. Hindi na ba sumasakit ang likod mo? Basag niya sa katahimikan. Hindi na. Max, alam ko galit ka sa akin. Pero di ba nangako tayo magiging honest tayo sa isa't isa? Kaya maniwala ka sa sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling sa'yo.
Lumingon ako sa kanya. Nagtama ang mga mata namin. Pero mabilis din akong nag-iwas ng tingin, bumaling sa madilim na dalampasigan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Amira. Nang iwan kita sa restaurant, tumiretso ako sa bar na pagmamayari ko. Nag-inom ako kasama si Winston at siya rin ang nagdala sa akin sa private room na nasa taas ng bar dahil sa kalasingan ko. Umaga na magising ako kaya imposibleng may nangyari sa amin ni Amira. Paliwanag ko kahit di ko naman siya tinatanong. Tanggap kong galit ka dahil iniwan kita, imbes makinig sa paliwanag mo, pero yun lang alam kong kasalanan ko. Kahit itanong mo pa kay Winston, hindi ako nagsisinungaling. Binalak kitang balikan pero pinigilan niya ako dahil lasing na ako. Ibig sabihin ba hindi totoo ang mga larawang natanggap ko? Nagalit agad ako sa nakita ko at di ako nakapag-isip ng tuwid. Mas pinili kong magalit agad sa kanya kaysa tumingin siya dahil natatakot ako na sabihin niyang totoo ang mga larawang natanggap ko. Natatakot akong mas masaktan kapag sa bibig niya mismo nanggaling ang bagay na yon. Max, nalasing lang ako pero di ako nagka-amnesia kaya natatandaan ko lahat ng nangyari ng gabing yon. Inubos ko lahat ng laman ng bote ng beer na hawak ko. Unti-unti ko nang nare-realize ang pagkakamali ko. Naging ugali ko nang magalit agad palagi. Lagi rin naman akong bingi sa paliwanag niya. Siguro dahil duwag ako. Takot akong masaktan ko sakaling totoo ang mga inala ko. Mas inuuna ko palagi mag-overthink. Marahil dahil nasaktan na ako dati kaya nadala na. Natatakot akong maulit-ulit yon. Dahil minsan na siyang nagsinungaling sa akin, kaya kahit sinabi kong bibigyan ko siya ng last chance, pero di pa rin ako nagtitiwala ng buo sa kanya. Paano maipapaliwanag ang mga larawang natanggap ko? Magkasama kayong dalawa sa kama? Saad ko at tinanggap muli ang beer na inalok niya. Can I see the pictures? Gago ka ba? Naiwan ko ang phone ko sa Manila dahil bigla mo na lang akong binitbit na parang sako ng bigas. Pagpapaalala ko sa kanya. Tumango-tango ito sa sinabi ko at ngumiti. Okay, aalamin ko ang tungkol dyan. Hindi kita masisi na nagalit ka dahil sa mga larawang natanggap mo, pero di mo ba naisip na pwedeng edited lang mga photos na yon? Max, alam ko, gago ko pero hindi ako manluloko. Noong unang makita ko ang mga larawan, hindi ko naisip na peke, pero ngayon naisip ko na rin ang bagay na yon. Desperada na nga pala si Amira, maging ang ina niya ay tinatakot ako layuan ko lang si Warren para balikan nito si Amira. Ba't ba hindi ko agad naisip yon? Nakakabobo talaga kapag nai-in love? Huminga ako na malalim bago nagsalita. First love mo siya. Hindi malabong bumalik ang feelings mo sa I told you. I cannot tell if I really loved her or I was just attracted to her. Pero hindi ko itatangging nagkaroon kami ng relasyon. But whether she is my first love or not, what's important is what I feel right now. You may not be the first woman in my life, but I want you to be the last, Max. Do you know that I always dream about you? About us. Seryoso ko sa nararamdaman ko sa iyo, Max. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko nung una, kaya hindi ko na yun uulitin. Kahit pa hindi pa tayo, hindi kita magagawang lokohin. Masyado na akong baliw sa iyo para gawin ko yon. Ilang beses akong napanunok habang nakatingin sa mga mata ni Warren. Ilang beses ko na ba siyang pinagtapuyan pero kahit kailan hindi siya sumuko. Ilang beses na akong nagalit sa kanya pero sa kabila nun, lagi pa rin siyang handang suyuin ako. Kahit di ko siya pinapansin, lumalapit pa rin siya sa akin. Muli akong uminom ng beer at tumingin sa mga pagkaing nasa harap namin. Hindi ko nakikita palagi ang effort ni Warren. Selfish ba talaga ako? Eh di sorry na. Alanganing saad ko habang nakangiti ng tagilid sa kanya. Hindi ko alam paano ako magsusorry sa kanya, lalo na't nasanay akong sa aming dalawa, siyang madalas humihingi ng tawad, kahit ako ang may kasalanan. Sa totoo lang, may kasalanan din naman talaga ako sa kanya. Niyaya ko siya, pero sa iba ako sumama at pinaghintay ko siya. Kiss muna. Nakangising saad nito. Sapak, gusto mo? Natawa siya sa sinabi ko, pero muli siyang sumeryoso habang nakatingin sa akin. Di ko naman mapigilang kabahan dahil sa tingin niya pa lamang para bang hinihigop niya ng buong pagkatao ko. I'm not asking you to love me back now because I'm always willing to wait, but I'm asking you to at least trust me. Trust my feelings for you, Max. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pagngit-ngit dahil sa sinabi niya. Ramdam ko sincero siya sa mga salitang binitawan niya, kaya walang dahilan para pagdudahan ko pa siya. Sarado lang talaga palagi ang isip ko sa paliwanag niya,
Kaya madalas tumatagal ang away naming dalawa. Dahil takot ako sa komprontasyon, pero tama siya. Dapat magtiwala ako sa kanya. Di dapat ako mabilis maniwala sa mga taong gustong sumira sa amin. Tumayo ako at nagtungo sa harap niya. Nagtatakang tumingin siya sa akin. Muli kong inubos ang laman ikalawang bote ng beer na iniinom ko. Bago ko yon binaba sa table, bago yumuko upang magpantay ang mukha namin ni Warren. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Ayan, bati na tayo. Nakangiti ang saad ko. Mas napangiti ako na makita ko ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Ngumiti ako kay Warren. Umayos ng tayo ko takbang sana pabalik sa kinaupuan ko kanina nang hilahin niya ang kamay ko dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. I already taught you how to kiss, Max. Malalim ang boses sa saad niya habang nakatingin sa mukha ko. I think we need to start our lesson again. It seems you for... Napahinto siya sa pagsasalita. Nang hawakan ko magkabilang pisngi niya. Ngumiti ako sa kanya bago mariin ko siyang hinalikan. Ginawa ko ang madalas ginagawa niya kapag bigla niya akong hinahalikan na para bang sabik na sabik akong matikman ng mga labi niya. Ramdam ko na tigilan siya sa ginawa ko kaya napangiti ako. Pero nung akmang tutugon na siya, mabilis akong lumayo sa kanya. Umalis ako maging sa pagkakakandong ko sa kanya. Kinagat niya ibabang labi habang napapangiti at ang mga matay nakatutok sa akin. Okay na? Ngumisi ito. What will you do if I say I want more? Tumaas ang isang kilay ko habang nakatas din ang isang sulok ng labi ko. Manigas ka. Pinagbigyan ko na nga siya sa kiss na gusto niya, balak pang humirit. Di ko alam kung dahil ba sa alak na nainom ko, kaya ang lakas ng loob kong halikan siya, o dahil gusto ko lang talagang gawin yon. Siguro nagkaroon lang ako ng lakas ng loob dahil sa nainom ko. Pero hindi pa naman ako lasing. Malapit na. Pabirong sagot nito kaya hindi ko na mapigilang mapatingin sa pagitan ng mga hita niya. May bakat siya doon madalas. Max quit staring. Baka nakakalimutan mo, kakasabi ko pa lang, willing akong maghintay. Napatuyo naman ang lalamunan ko, kaya agad ko ring nilalagok pero dahan-dahan akong tumingin kay Warren nang mapansin kong sa akin siya nakatingin. That's mine, saad nito. Ginuso ang alak na hawak ko. Sorry. It's okay. We already kissed a lot. We also shared saliva so I don't mind sharing my drinks to you. After all, what's mine is also yours. Kumain na lang ako ng mga inihaw niya at di na lang pinansin ang sinabi niya. Patuloy kami sa pag-inom. Kinakain ko rin ang mga pulutang inihanda niya habang siya ramdam kong pinapanood lang ako. Nang ibaba kong muli ang boteng hawak ko, sumenyas ako kay Warren ng isa pa pero umiling siya. That's enough. Baka sumakit ng ulo mo bukas. Hindi pa ako lasing, saad ko at tumingin sa kanya. Lasing ka na, umiling ako sa kanya. Hindi pa nga ako lasing, anong akala mo sa akin, madaling malasing? Napasinok ako kaya natawa siya sa akin. Nagtungo ko sa mga alak na nakadisplay mula sa maliit na bar area. No, Max. Isa lang titikman ko lang. Umiling siya kaya napasimangot ako. Bukas na lang, kailangan mo na magpahinga. Tiningnan ko siya na masama. Kagigising ko lang kanina, gusto mo matulog na naman ako? Di pa ako inaantok. Hindi rin ako nagugutom dahil ang dami kong kinain kanina. So, what do you want to do now? Mabilis akong kumilos. Sumaklang ako sa harapan niya. Pinatong kong kamay ko sa balikat niya bago nilaro ng mga daliri ko ang batok niya. Naging seryosong mukha niya habang nakatingin sa akin. Max, do you know what you're doing? Oo naman, ayaw mo ba? Inawakan niya ang kaliwang bewang ko, nilagay isang kamay sa likod ko, bago niya ako hinila mas papalapit sa kanya. I love how close you are with me right now, Max. Gusto mo ba talaga ako? Tanong ko sa kanya, habang nakapatong na ngayon ang baba ko sa balikat ko at nakayakap ako sa kanya. No, mahal kita. Ramdam ko ang mabilis sa pagtibok ng puso ko, bago yung mabilis na tumibok na parang may gustong kumawala na sa dibdib ko. Pakiramdam ko nasa alapaap ako ngayon. Di ko may paliwanag yung nararamdaman kong saya. Kahit di ako gaya ng mga babaeng nagkakagusto sa'yo? What do you mean? Wala akong pakialam sa mga babaeng nagkakagusto sa akin dahil ikaw lang ang gusto ko. Hindi ako magandang manamit, hindi rin ako mahinhin. Hindi ako babaeng babae kong kumilos at isa pa, hindi rin ako mayaman. Bakit ako? Kung minsan nagtataka ako,
But sa dami ng babae na pwede niyang nagustuhan, ako pa. Hindi ko rin alam. Pero pangalan mong sinisigaw ng puso nito. Tukoy niya sa puso niya. Sinusunod ko lang. Muli kong tinitigan ang gwapong mukha ni Warren. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at ngumiti sa kanya. Max, stop torturing me. Daing na nitong parang nahihirapan kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Ha? I want to kiss you but... Di ko na pinatapos ang sasabihin niya. Ako na ang kusang humalik sa kanya. Napangiti naman ako na mabilis siyang tumugon sa halik ko. Malalim ang halik ni Warren. Mapanuksong kinagat ang ibabang labi ko bago siya humiwalay pero di pa ako nakakasagap ng hangin, muli niya na akong hinalikan. Habol ko ang hininga ko nang pakawalan niya ang labi ko pero patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin. Nakadamit pa ako pero ramdam ko ang init na mga haplos ni Warren sa katawan ko. Sa bewang ko hanggang sa unti-unti umaakyat sa dibdib ko. Nagsisimula na yung gumalaw doon kaya mas lalo pang nagiinit ang pakiramdam ko. Muli kong sinapo ang mukha ni Warren at hinalikan siya sa labi, mas mapusok kaysa kanina. Dumidiin na din ang pagkakaupo ko sa kandungan niya pero nasinghap ako nang maramdaman ang umbok sa pagitan ng hita niya. Biglang tumigil si Warren sa pagitan ng halikan namin kaya nagtatakang tumingin ako sa kanya. Let's stop now, before I can't stop myself. Nagpipigil na usad nito pero nanatili ang kamay sa dibdib ko. Anong stop? Ayaw mo na nga akong painumin tas ayaw mo rin ng kiss? Reklamo ko sa kanya. I want to kiss you more. I love kissing you. But we need to stop now or else we will end up in bed. Ayaw mo ba sa bed? Gusto mo ba sa sofa? Pamimiloso po ko sa kanya. You don't get me. Inalikan ko siya sa labi. Hinabol pa niya ang labi ko nang huminto ako sa paghalik sa kanya kaya mas lumapad ang ngiti ko. Gets ko. Ayaw mo ba? Malandi kong tanong habang magkadikit ang dulo ng ilong namin. Dumiin ang hawak niya sa hita ko. Nagtitimpi sa pangaakit na ginagawa ko sa kanya. Max, don't tempt me. Gumalaw ako sa pagkakaupo. Sinagi ko talaga ang umbok niya at narinig ko pa ang mahinang ungol nito kaya pilyang napangiti ako. Ayaw mo ba talaga, ha? Sigurado ka? Muli akong gumalaw at napahagikik na makita kong tumigas ang panga niya. Halatang gigil na sa akin pero may ko anong nagpipigil sa kanya. Mapapatay ako ng kuya mo. Kuya? Si Kuya Bossing bang tinutukoy niya? Paano niya nalamang kuya ko si Bossing? Na itawag ko sa kanya ay nang sinabi ni Bossing yon, wala naman siya, tas dinala niya ako rito. I want you so bad but we can't do it now. So, tulog na tayo? Dismayadong saad ko na lang. Mukhang di talaga siya bibigay kahit anong gawin ko. Akong umaakit sa kanya pero mukhang ayaw talaga niya. Di ko tuloy mapigilang ma-disappoint. Nasaan na yung Warren na kilala ko? Puro salita lang ba siya? Napayakap ako sa balikat niya nang bigla siyang tumayo at binuhat ako. Anong ginagawa mo? Okay lang naman siguro kahit mapatay ako ng kuya mo. Nakangising saan niya sa akin. Pakakasalan naman kita. Napangiti ako sa sinabi niya at nang muli niyang sakupin ang mga labi ko habang humahakbang patungo sa kwarto, napapikit na lamang ako.